may mga pamilya na gustong lumapit sa DSWD, Mhm. humihingi ng puhunan gaya ng kay Rose dahil hirap na sila. Sila ba'y hihintayin pa natin munang mapasakalye bago nyo pansinin o yung pipila sa inyo ngayon o bukas ay bibigyan nyo ng pagkakataon dito? Kasi ngayon challenge ito eh. Opo, kasi para bagang hintayin muna natin silang magpasakalye, opo, at dumaan sa imbornal o kaya naman ay magpa-viral bago nyo pansinin. Kaysa naman sa ngayon pa lang itong mga gusto nang humingi ng puhunan gaya ni Rose, mabigyan ninyo habang sila ay meron pang inuupahang mga bahay. Tama po, Manong Ted. Meron din po kaming programa na nagpro-provide din naman po ng livelihood assistance sa mga hindi naman families and individuals in street situation. Meron po tayong sustainable livelihood program. Yes, kung magtungo po kayo sa DSWD, assess po kayo ng ating mga program development officers kung paano po makapag-avail ng programa po na iyan. Again, binabanggit ko po, Manong Ted, iba yung families and individuals in street situation. Iba po yung meron ng mga tahanan na maaring mapabilang rin naman sa ibang programa ng DSWD. Opo, kasi po ma'am, ang turing po dito sa programang ito ay families in street situations, no? Alright? Opo, families in street situations. And then, ang binabanggit din nga po dito, ay pagbibigay po ng social safety nets and protection para nga po maibsan ang kahirapan at yung peligro po ng mga pamilyang ito. So basically po, ang sinasabi po ninyo, meron din kayong pagbibigay ng puhunan sa mga pamilyang wala pa sa kalsada pero yung bang puhunan na iyon ay kayang umabot na hanggang 80,000 o higit pa kagaya po ng kay Rose? Well, doon sa ating Sustainable Livelihood Program, Manong Ted, iba rin naman po yung panuntunan dyan. Opo. And then, iba rin yung proseso na isinasagawa kasi yung dyan sa Opo. Sustainable Pero sa Livelihood puhunan Program, ma'am, sa laki po ma'am ng puhunan ba, ano po yun? May doon po sa ganun pong uri, meron ba kayong panuntunan sa laki ng puhunan na maibibigay? Ma'am, sorry po ito lang po ang tanong nila kasi yun po para mas mabilis po tayo. Meron bang hangganan yung sinasabi nyong livelihood assistance ng mga wala pa sa kalye ng mga pamilya? well, Manong Ted, linawin ko, hindi naman po natin in-encourage na pumunta po sa mga kalye o sa mga lansangan, yung pong mga Opo, kababayan ay natin. oo Again, naman. Opo. there's another program. Ito nga yung sinasabi ko na Sustainable Livelihood Program. Meron pong seed capital fund na i-provide. But apart from the seed capital fund, meron din kasing capacity building activity na isinasagawa. And then, minomonitor ka for 5 years kasi ang gusto din natin, makabuo ka ng association hanggang sa makapag-access ka rin ng mga yung mga pautang ba ng mga micro-lending institutions, and then dadagdagan din yung inyo pong puhunan kapag ikaw na ay nagkaroon ng association after 3 years of being in the program. Ang punto ko po doon, Manong Ted, initially hindi siya 80,000 o hindi siya 50,000, hindi siya 100,000, no, yung seed capital fund. Pero po, habang nagpo-progress kasi doon sa programa, nadadagdagan yung ipino-provide po na tulong, no, para lumago yung negosyo. The point here, Manong Ted, is magkaiba yung proseso, no, ng ipinabahagi po natin na tulong sa ilalim naman itong sustainable livelihood. Yun. Klaro po yun. Sige, ito pong sinasabi yung livelihood assistance ng DSWD, ito po ay hindi per se financial assistance, kung hindi maaaring idaan through micro loans. Utang po ito na dapat mong bayaran. No, Manong Ted. Meron kayong binanggit kanina. Meron kayong binanggit kanina, di ba? Na, yes. natutulungan ang sabi ko ka. po, Manong Ted, Go ahead, tinutulungan natin yung program participant na eventually, after 3 years, magkaroon sila ng program association para, or ang tawag nila sa iba, cooperative din. Okay. Kasi, Manong Ted, let's admit it, yung mga maliliit na mga negosyo, lalo na yung mga mahirap, wala silang access sa micro-lending institutions eh. Sige. Ngayon, ang gagawin po natin, ika-capacitate nga sila, bibigyan ng mas malaking oportunidad.
And then kapag nakabuo sila na association, pwede na Okay. silang mai-refer sa DTI, Yun, opo. nang sa gayon ma-access din no yung mga Okay. credit or financing interventions Opo. na ibinabahagi. Opo. Yun po yung ano nun, Manong Ted, kasi Yung marami yun talaga po yung based on the programa. observation. Sige, okay. Sige. Nakakakuha lamang Opo. po ng karagdagan po na Okay, klaro incentives po yun. o Opo, ma'am, assistance kapag excuse me, malaki ma'am. na po sila. Sandali muna, ma'am. Opo. Please, sandali lang po para humas klaro po tayo. Okay, klaro na po yun. Ano ho? Meron munang bubuing kooperatiba para matulungan kayo ng access doon sa mga micro-lending agencies. Ma'am, simplehin po natin. Isang nanay, isang single parent, isang PWD o isang naghihirap na pamilya, pupunta ngayon sa DSWD para po sa puhunan sa sari-sari store. Opo, hindi nakatira, nangungupahan lang po sila sa amang pusulok. Pwede po iyon. Bibigyan niyo po iyon ng tulong pinansyal para makapagbukas ng sari-sari store. Manang Ted, maaari po siyang magtungo sa tanggapan ng DSWD, i-interviewin, i-assess ng social worker po natin kasi may mga parameters din based on the guidelines of the Sustainable Livelihood Program. And again, hindi lamang po ito financial assistance. This is a capacity building program kasi. So aside from the seed capital fund na i-provide po yan, kailangang sumailalim ka sa capacity building activities na bahagi ng programa. Yung pong tinatawag nating social preparation for that. Okay, sige po. So ano po ang tawag nun sa programa, ma'am? Kung sakasakali pong may kakatok po sa mga tanggapan ng DSWD, sa regions o kaya po sa central, para po yun po ang hingiin po na tulong. Anong pong ang tawag sa programa ngayon? Yan naman po ay yung Sustainable Livelihood Program. Again, isa na po itong matagal din na programa ng DSWD na nagpro-provide nga po ng capacity building activities para po ma-improve, mapagbuti yung capital assets ng ating mga program beneficiaries. So maaari po silang makapag-umpisa ng kanilang negosyo through the micro-enterprise development track. Okay. And since ito naman po ay capacity building nga, maaari na naman pong employment facilitation track, yung naman pong tahakin nila. Opo. So 2 tracks po ang Sustainable Livelihood Program.